Paulo Avellino, kasama po ang Wiltec Farm. Nandyan sila sa Sinulog, sa Cebu. Present po si Papi Paulo. At napakapogi. Nagpasabog po siya ng kilig tiyan. Grabe, tingnan nyo naman yan, oh. Diba? Parang kumikinang-kinang napakapogi talaga ni Pau. Pero medyo malungkot yung iba kasi umaasa sila na si Kim, nandyan din sana po sa Cebu. Pero walang Kim po doon. So tanging float lang ni Paulo ang ating pong pag-uusapan dito sa Cebu dahil wala po si Kimi. Nalungkot din nga, doon pa lang po sa pagpunta ni Pau sa Cebu na mag-isa siya. Ayan mag-isa po siya. Hindi po niya kasama si Kimi, mag-isa po siyang pumunta ng Cebu. Kasi ito na lang yung inaasahan ng mga fans na at least kung magkaiba man ng float, sila Kim and Paulo, magkasabay silang pupunta ng Cebu. Pero hindi. Wala pong float at hindi rin po magkasamang pumunta ng Cebu silang dalawa, si Kim at si Paulo. Pero huwag kayong mag-alala at huwag po kayong masyadong malungkot, di ba? Hindi naman laging ganito ang Kim Pao. May mga pagkakataon lang talaga na sa mga trabaho nila, hindi sila laging magkasama. Like Kim, di ba kapag kasi Kim may mga endorsement, usually naman hindi po kasama si Pau. So, ganun lang din yun. Huwag tayo magtampo kay Pau na ano ba yan? Si Pau pumunta pa doon, wala naman si Kim Chu. Huwag po tayo, kasi syempre nakakontrata si Pau sa Wiltec. Alam mo, hindi siya sumipot doon, di ba? Kayo ba magbabayad ng danyos? Kayo ba magbabayad kung sakali na hindi tumupad sa usapan si Pau? Hindi rin naman, di ba? So, yan na po natin sila. Si Kimi naman po, pabait, naglapag po siya ng ayuda para hindi po tayo masyadong malungkot. Hindi kayo masyadong malungkot. Ako kasi okay lang. So, para hindi kayo malungkot, narito ang update ni Kimi. Ayan, parang late upload siguro to, or sadyang ito ang kaganapan niya this Sunday. Meron po siyang bagong IG post, which is this, para naman hindi kayo malungkot. At least may kanya-kanyang ganap sila Kim and Paulo. Parehas silang may update. Kompleto pa rin, buo pa rin ang puso po natin kasi parehas po silang may ganap. Kaysa naman sa yung isa, missing in action talaga, manguhula tayo kung nasaan, ganyan. So, si Pau, trabaho naman po ang pinunta dyan, di ba? Hindi naman para mambabae makipag-date or makipaglaplapan para kayo po ay magtampo sa kanya. So, trabaho lang po ang pinunta ni Paulo Chan at nagpasaya sa mga fans, di ba? Andun yung kapwa natin Kim Pao fans, kaya dapat maging masaya po tayo na yung iba nating kakimpaw, ayan, masayang nakikita si Paulo Avellino. So, huwag tayong maging malungkot, maging happy tayo sa ating mga Kim Pao fans, mga ko-fanay, diba? Kaysa naman sa hindi sumipot si Paulo dyan kasi wala si Kimi, di sayang yung effort ng iba nating Kim Pao na pumunta talaga dyan, diba? So, lawakan po natin ang atin pong mga isip at pang-unawa. Saka si Paulo, balot na balot naman po nung pumunta po doon sa so hindi para makipaglampungan, 'di ba? Anyway, dumako tayo sa comment ngayon ni Miss Norma Dayag. Sabi niya dito, Gandara, in your caption, very exciting. True na they will have their vacation trip. Wow, happy we are. Parang si Paulo ay very much concerned about kay Kim. Parang nasa honeymoon stage na sila. Gandara, ayon kay Ate Twinkle sa Cebu daw, gaganapin ang kasal nila. God bless them both. May nabasa ako tungkol kay Ate Twinkle. Well, na-update na po natin yun sa inyo na nakaraan, diba? Ayan, good AM Gandara, ABS-CBN, no need for collab ng movie for Kim Pao and Econin. Ayan, let the Econin have their own movie so that their management surely know who is bankable among them. Kim Pao can manage to have their own movie. So please, no collab. Movie for Econin and Kim Pao. Proven and tested naman ang Kim Pao. Bankable stars ang Kim Pao. God bless them both. So dito muna tayo sa kasal. Huy sa Cebu.
Ay, nakaka-excite naman 'yan. Meron kasi nag-vlog, isang vlogger lang sa FB na kung saan, si Ate Twinkle daw talaga nag-kumbinsi na pakasal na yung dalawa and wala naman, kumbaga ay hayaan ang maging masaya yung dalawa, gano'n daw. Tapos eto update ni Miss Norma Dayag na sa Cebu daw gaganapin ang kasal. Masyadong mainit ang term na kasal sa Kimpaw ngayon, na para bang totoong-totoo na talagang ikakasal ang Kimpaw. Pero wala pang date, wala namang balita pa talagang sila Kim and Paolo na ina-announce or malapit po na kaibigan sa kanila. So well, let's see kung kailan ba yung kasal na yan at masyadong hit na hit sa social media. Ayan, masyadong mainit daw sa pinto ngayon sa social media. Kasi nakaka-excite naman bilang fan talaga, di ba? Pero sa ngayon, panalangin natin na sana totoo lahat ng ito. Magdilang anghel ang lahat ng mga nagsasabi ng kasal ng Kim Pao. Anyway, sabi naman dito, hindi sa naniniwala na ikakasal na talaga ang Kim Pao, ha. Gusto natin yung mangyari. It's just that gusto natin ang makatotohanan lang para alam niyo nagdidilulo na nga tayo hanggang sa kasal ba naman ang Kim Pao, 'di ba? So as much as possible, ayaw natin maging biro lang ang kasal ng Kim Pao. Gusto natin totoo, sagrado, at seryosong usapin yan. Samantala, ayun, sabi naman dito ni Azucena Segador, magandang hapon. Tama, nagbebe wave o nag-hi si kay Paolo nang nakatalikod si Echo. Double shooter talaga yan si Janine para hindi makita ni Echo. Shumera pa. Medyo ahead kasi si doon si Echo. Pansin talaga yan sa video kasi may video po talaga niyan. At kung wala mang intensyon na masama si Janine doon, just hi kay Paolo. Ayun, hindi maiwasan mabigyan po ng mali siya ng mga fans, ng Kim Pao fans, di ba? Bigyan ng masamang kahulugan. Kasi, ayun, sakto kasing nakatalikod pa si Eko, nakatalikod pa si Kim. So, grabe namang pagkakataon yan. Talagang hindi sumasang-ayon para kay Janine. Anyway, sabi naman ni Miss Maria Edita Ang, who cares? Ekonin kami. Sa inyo na ang Kim Pao. Ayaw namin ng plastikan. Eko shows true love to Janine. So, ayan, sana lahat, Mas Maria Edita Ang, sana lahat kayo ganyan, ang kalawak kayong isip, na ekonin lang at totoong mahal ni Eko si Janine at hindi na nanggugulo sa Kim Pao. Okay? Yes, amin na talaga ang Kim Pao. And hindi kami hindi kami lilipat sa kung sino man. Kim Pao kami hanggang dulo talaga. And sana, ayun, kanya-kanya na lang, walang pakilmanan. Sana masabi nyo rin sa inyong kapwa kay Kunin na tigilan na ang Kim Pao fans para walang gulo. Kanya-kanyang iwas na lang sana kung ayaw talaga ng gulo, 'di ba? May paraan. Pero wala Masyadong ng iba hot po sa kay Kim Chu. Kagaya nung sa pag-hi, o 'di ba? Kaya nadadali ngayon yung pag-hi ni Janine kasi may mga nagkakalat na talagang ang gusto pa rin ni Paolo ay si Jay dahil si Paolo talaga umalis daw sa tabi ni Kim para mag-hi at bumeso kay Janine. So may mga ganun. So sinong hindi po matitrigger, sinong hindi po pinoprovoke ang mga Kim Pao fans. So sinong hindi papatol sa ganun. So sana lahat ng Econine ganito na kanya-kanya walang pakalmanan, di ba? Inyo na yung Econin, amin ang Kim Pao. Period. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay isang napakapositibo at makabuluhang detalye, lalo na kung titingnan ng mga nangyayari at usap-usapan sa paligid nila. Una sa lahat, ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa isang industriyang puno ng intriga, issue at tukso tulad ng showbiz. Ibig sabihin nito, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ni Kim at Paolo. Kung totoo man na malaki ang tiwala ni Kim kay Paolo, malinaw na ramdam niya ang seguridad, emosyonal man o personal, kapag kasama o kausap niya si Paolo.
Ikalawa, ipinapakita rin ito na hindi nagpapadala si Kim sa mga tsismis. Sa dami ng balitang pilit inuugnay si Paulo sa iba o ginagawang isyu ang bawat kilos nila, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay senyales ng maturity at kumpiyansa sa relasyon o samahan nila, kahit ano pa man ang tunay na label nito. Hindi siya madaling maapektuhan ng ingay sa paligid dahil mas pinipili niyang paniwalaan ng kung ano ang personal niyang nararanasan at nakikita. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyung lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino ay masasabi kong positibo, reassuring at nagpapakita ng lalim ng samahan nila, anuman ang tunay na estado ng relasyon nila sa mata ng publiko. Una, sa dami ng intriga at isyung pilit ikinakabit kay Paulo, lalo na kapag may ibang artistang adadawit, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay malinaw na senyales na mas pinahahalagahan niya ang personal nilang komunikasyon kaysa sa mga tsismis. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paulo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o ingay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya,
kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Mahalagang idagdag na ang tiwala ni Kim ay hindi lang personal, kundi profesional din. Bilang parehong batikang artista, malinaw na may mutual respect sila sa trabaho. Kapag may tiwala ka sa isang tao sa personal na aspeto, kadalasan mas nagiging maayos ang collaboration, mas natural ang chemistry, at mas totoo ang emosyon na napapakita sa harap ng kamera. Ito ang posibleng dahilan kung bakit ramdam ng marami ang lalim ng koneksyon nila kapag magkasama sa isang proyekto. Ikalawa, makikita rin dito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paulo.